The stone was already moved. Habang iniisip mo kung paano, tapos na pala ang ginawa ni Lord. Reflection from the Gospel of Mark chapter 16. And from Mark 16 verse 3 to 4, the scripture says, ngunit sila ay nagtanong sa isa't isa, sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Ngunit nang matanaw nila ito, nakita nilang naigulong na ang bato. Wow! Isang revelation na naman para sa ating lahat. Isang reflection message na kung papaano natin maire-relate ang present situation natin ngayon. Welcome to Morning Mirror, your daily reflection. May mga problema sa buhay na parang hindi mo na kayang igulong. Hindi lang mabigat, kundi parang imposible. At minsan, ang tanong mo na lang, sino ang tutulong sa akin? Paano ako makakaalis sa mabigat na situasyong ito? As the scripture describes, napakalaki ng bato. Ibig sabihin, hindi ito simpleng problema lang. Hindi ito kayang solusyonan ng lakas mo, ng talino mo, ng diskarte mo. Kaya naghahanap ka or nag-i-expect ka ng taong makakatulong sa'yo. Yes, may mga laban na kahit anong gawin mo, may bato pa rin. At kung minsan ang pinakamabigat na bato, hindi naman yung nasa harapan mo, kundi yung nasa loob mo. Ang bato ng takot, bato ng guilt, bato ng kahihiyan, bato ng sugat na matagal mo nang pinapasan. May mga taong nakangiti sa labas, pero may malaking batong nakadagan sa puso nila. At araw-araw, pilit nilang itinutulak pero hindi man lang gumagalaw. Kapatid, may mga batong hindi talaga kayang alisin ng sariling lakas. Yung ginagawa mo naman ang lahat ng kaya mo, pero parang wala pa ring pagbabago. At napapatanong ka, paano ako makakalabas dito? May tutulong pa ba sa akin? Pero sa kwento ng mga babae sa scriptures, ngunit nang matanaw nila ito, akala nila kailangan pa nilang kumilos. Kailangan pa nilang humanap ng paraan. Pero nakita nila na igulong na ang bato. Wow! Napakaganda ng eksenang ito. Habang naglalakad ang mga babae, abala sila sa problemang hindi pa nangyayari. Iniisip nila, paano kaya? Sino kaya? Kaya namin? Pero habang iniisip nila ang problema, gumagalaw na pala ang Diyos. Hindi nga nila nakita, pero kumikilos na pala siya. Ilang beses na rin kaya itong nangyari sa buhay natin. Habang puyat tayo sa pag-aalala, abala na pala ang Diyos sa paghahanda ng sagot. Habang iniisip natin ang imposible, gumagawa na pala siya ng paraan. At ito ang isang magandang revelation para sa ating lahat. At bakit naigulong ang bato? Hindi para makalabas si Jesus, kundi para makita natin na wala na siya sa loob ng libingan. Yes, He is risen. At may isa pang napakagandang katotohanan. Hindi sinabi ng mga babae sa Diyos na igulong muna ang bato. Hindi pa sila nakakahingi, pero nauna nang kumilos ang Diyos. Ganito ang biyaya. Hindi laging naghihintay ang Diyos na maging handa tayo. Minsan, siya mismo ang nauunang gumawa ng paraan para makalapit tayo sa Kanya.
Hindi lang niya sinasagot ang problema, inaalis niya ang hadlang para makita natin ang kanyang kapangyarihan. At ang mas malalim pa dito, ito ang tinatawag na grace and mercy. Hindi natin deserve na may maggulong ng bato para sa atin. Hindi natin deserve ang rescue. Hindi natin deserve ang freedom. Pero ginawa pa rin ng Diyos. Si Jesus, binayaran niya ang utang na hindi naman kanya. Dinala niya ang cross na hindi niya kasalanan para alisin ang bato na kasalanan natin. That is grace. That is mercy. Let us pray. Panginoon, salamat dahil sa mga bagay na hindi namin kayang gawin, ikaw ang kumikilos para sa amin. Salamat sa biyaya na hindi namin pinagtrabahuhan at pinaghirapan, pero ibinigay mo pa rin. Turuan mo kaming magtiwala at mamuhay sa katotohanang ikaw ang gumawa ng paraan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mga kapatid, baka iniisip mo ngayon, hindi ko deserve ang tulong ng Diyos. At tama ka naman. Pero ang magandang balita, hindi mo kailangan maging deserving para iligtas ng Diyos. Baka buong buhay mo, ang iniisip mo ay, kailangan ko munang maging mabuti. Kailangan ko munang magbago. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko. Pero ang mensahe ng walang lamang libingan ay ito. Hindi ka tinawag ni Jesus kapag okay ka na. Tinatawag ka niya habang dala mo pa ang bigat mo. At siya mismo ang unang gumagawa ng paraan. Habang iniisip mo kung sino ang mag-aalis ng bato, nauna nang kumilos ang Diyos. The stone was already moved because Jesus finished what you could never do. Habang iniisip mo kung paano, tapos na pala ang ginawa ni Lord. The stone was moved not because you deserved it, but because Jesus already paid for it. Amen.